channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Hello my dear, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, kung hindi mo naman po umaga napapanood ang ating reading, binabati kita ng magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Ang gagawin natin ngayon is reading para sa second half of August. This is from August 16 hanggang sa katapusan. Gagamit tayo dito ng tarot card at saka ng candle. So, medyo matagal yung pagme-melt ng candle. So, ipa-fast forward ko na lang to my dear. And kukuha na rin ako ng 4 na cards. Babalikan na lang kita pag okay na ang lahat. Okay ba yan? Okay. Okay, so eto na po yung ating mga cards and eto na yung ating melted candle. So, pinas forward ko lang po kasi matagal talagang magtunaw ng kandila. Pero based on the energy, lalo na kung pupunta tayo dito sa mga cards mo, my dear, medyo mabigat siya kasi meron ka ditong Nine of Swords naka-upright, tapos Two of Pentacles na naka-reverse, tapos meron kang Sun card at saka Star na naka-reverse. So, mabigat siya, my dear. Yung kanyang energy is parang meron ka ditong inaalala or may mga bagay na parang hindi mo talaga nagugustuhan. Okay, tingin tayo dito sa ating candle. Ang una kong napansin dito sa ating candle is kung paano parang may mga nagli-leak or parang may mga lumalabas na parang mga liquid papunta dun sa pinaka centerpiece natin, which is parang nagre-release siya ng energy na may mga bagay na parang nagiging out of control, my dear, ngayong second half of August. Kung mapapansin mo rin, my dear, merong mga nakahiwalay na mga candle, mga maliliit, meron ding malalaking nakahiwalay na candle, which is ang tingin ko dito, ito yung mga existing, mga nag-i-exist na problema mo as of this moment. So, habang meron kang mga problema na sinusubukan mong ayusin or sinusubukan mong i-resolve, and then meron na namang mga pumapasok na mga panibagong energy, which is posibleng maglagay talaga ng matinding pressure or tension, my dear, sa second half of August. Okay, so isa pa sa nakita ko dito sa ating candle is itong parang tinakpan siya, parang brick or parang bar na parang tinakpan. Pero kung makikita mo, natatanggal na yung takip niya. So, possible, my dear, na ngayong second half of August na merong mga bagay na nakatago, na mga lihim, sekreto na itinatago sa'yo
na dahan-dahan na talaga siyang nagsu-surface or baka nakaka-receive ka na ng mga message, tawag, text, or kung ano-ano man my dear, mga tsismis ng mga kapitbahay na may kinalaman dun sa bagay na yun. In short my dear, there's a tendency na merong lihim na pinipilit na itago or pinipilit na hindi ipakita sa'yo na dahan-dahan mo na nakikita ngayong second half of August, and nakakadagdag din yun my dear sa pressure ngayong second half of August. Sa madaling salita my dear Capricorn, itong second half of August is magiging abala ka kasi meron kang mga existing na problema, and then meron pang mga nangyayari, meron pang mga leak na nangyayari sa posibleng sa relationship, sa family, and at the same time, meron ding mga naglalabasan ng mga lihim, mga sikreto galing sa mga taong mahal mo or kakilala mo na posible talagang magdadagdag talaga ng matinding pressure sa'yo. Kung titingnan mo dito sa ating Nine of Sword, eto, talagang apektadong-apektado ka talaga. Talagang posibleng magkaroon ka talaga ng mga sleepless night ngayong second half of August. Posibleng makaranas ka rin ng mga pressure, stress, okay? Kina-clarify my dear ng ating Two of Pentacles dito in reverse na posibleng pera, no, sa money area din. Ayan, sa money area, medyo nagiging out of control, out of balance kasi naka-reverse my dear yung ating Two of Pentacles. So, ibig sabihin, parang nawawala ka sa balance or nawawala ka sa focus, my dear. At the same time, naka-reverse din yung ating sun card dito, my dear. So, ibig sabihin, yung happiness mo. So, posibleng makaranas ka rin talaga ng sadness, kalungkutan. Possible din na baka meron ka rin mga hinihintay ngayon na mga good news or confirmation na baka magkaroon lang ng delay, my dear. So, medyo pressure talaga, my dear, itong second half of August. Kung makikita mo rin, naka-reverse din yung ating star. Yung ating star is connected yan sa energy ng hope, okay? And yung star din natin connected yan sa energy ng balance. So, ibig sabihin, masyado lang talagang naghahari ngayong second half of August yung disappointment, yung sakit, yung kirot, yung pagod, lahat my dear, naghahari lang talaga siya my dear sa sarili mo, sa self mo. My dear Capricorn, gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa sa ganitong laban. Marami tayong nakakaranas ng ganito, and minsan talaga di natin maiiwasan 'to. Gusto ko lang sabihin sa iyo na take it one step at a time, kahit maliit na bagay lang, kahit dahan-dahan basta meron kang nagagawa, and try to be happy. Magpahinga ka my dear, take care of yourself. Maraming maraming salamat po. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating reading. And until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.